Magandang araw sa inyong lahat, guys. Nandito na naman si Amang. And nandito na ako sa bayan ng Imus, no, sa SM Center. Dito yan sa may Bukandala nga ba to? Alapan, basta Imus. Tapos papunta ako ng isang event. No, may pa-event si Nestle. I-flash ko yung banner. I-flash ko yung banner dito sa taas, no. Ay, mais ng balaklava ko, guys. Nice. Kanina ko pa inaayos. Naiipit yung ilong ko eh. Baka mapango ako. So, hindi ko alam kung anong makikita ko dun sa event ng Nestle. Actually, wala silang sinabi kung ano yung, kung may specific na, or baka hindi ko lang binasa ng maayos, no? Kung merong specific na product na i-share or i-launch or ano. Pero basically, para yun sa mga affiliate, para mag-connect, no? Tapos para sa chance na magkaroon ng future collaboration with the brand. So, as an affiliate, na-invite tayo doon. Nakakatuwa, no? Kasi na-invite ako eh. So, kaya wag niyo kalimutan supportahan yung affiliate account ko, guys. Check out na kayo. So, alam nyo ba, guys, since nasa biyahe pa naman ako, magkukwento na lang ako, di ba? Kung bakit ako nag-affiliate. Nag-start ako mag-affiliate nung naengganyo ako dun sa relatives ko. Bali, pumupunta ako sa Dasma, si Pinay Super Sports, no? Tapos nagsimula yun kasi nakita ko yung mga video nyo, sinare niya sa akin, basta ganun, parang nagpapa-support siya. So, ang niche niya talaga is sports. Actually hanggang ngayon, no, yung pa rin ang niya, and particularly sneakers or basketball shoes. Yun talaga yung pinaka niya. So, naengganyo ako dahil doon kasi gusto ko ng free shoes. So, pero hindi siya ganun kaagad, no? Pagka nag-affiliate ka, hindi ka agad makakahingi ng mga free samples. So, ako, nag-start ako January itong taon na to. Tapos, January 2025. Syempre, yun, no? Hindi mo siya matawag na struggle eh, kasi challenges para mas para hindi siya sobrang negative. Pag challenges kasi, alam mo yun, sina-challenge ka. Pag struggle kasi, parang nada-down. So, yung challenges na na-encounter natin, yun nga, yung walang free sample kaagad. So, kailangan mo mag-invest at some point. So, kung natatandaan ko, muna kong biniling bola, yung Molten GG7X. Tsaka BG 4500 yata. Basta dalawang bola yung binili ko. Tapos yung iba, kung ano yung existing na meron ako, gaya nung knee support ko. Ang knee support ko ng time na yun is, or knee pad is Rigorer. Tapos nag-set ako ng goal, no? Pero hindi ko nilagyan ng time frame. Parang nag-set ako ng goal na dapat ma-meet ko tong makuha ko tong ganitong brand, lalo na dun sa sapatos. So, pero in-name ko kung ano yung meron siya. Like, nagkaroon ako ng mga bola na kahit ngayon meron, binibigay pa rin yun, yung brand na yun, si Psyche. No, tapos
Una ko yatang nakuha sa kanila. Ay, hindi, binigyan pa pala niya ako, no? Binigyan niya ako ng ano talaga sa ilong to eh. Binigyan niya ako ng medyas kasi yung medyas ni Saiki is ano, buy one take one. So bali pag bumili ka, 2 pair na siya. Binigay niya sa akin yung isang pair. Tapos ang dami niya nang nare-receive nun kasi nauna siya sa akin ng ano yun. Although hanggang ngayon mas marami talaga siyang ano, mas consistent siya na nagpo-post. Nag-stick siya. Lalo ngayon ano na ulit yung NBA. So hanggang sa natuto ako mag-live, no? Nilalive ko pa yon yung mga product na ano na galing dun sa brand. So bukod sa media, syempre ang mga nakuha ko is yung compression shirt, compression short, yung mga bola. Kung makikita nyo dun sa ibang video sa FB, marami akong bola sa likod. Tapos yung iba binibili ko din syempre. Kasi kailangan mo rin talaga mag-invest kahit pa paano. Pero hindi bola yung binibili ko. Kasi anin ko naman, no? Hanggang sa ano ano ba yung may na-receive akong bag. Itong gamit kong bag ngayon, kasama yan sa libre. Pero hindi ko alam kung ako yung videos ko may problema or yung system. Ibig sabihin sa system yung kung paano kasi ako nag-start, no? Pagka mag-affiliate kasi, ang kailangan mo is 600 followers. Dati 1,000, so 600 followers. So para ma-reach mo yung 600 followers or yung followers na kailangan mo, ang ginawa ko is nag-engage ako kasi totoo naman, kailangan mo ng proper engagement. So nag-join ako sa mga live. Kaya lang kapag nag-live ka kasi, ang pinupuntahan mo hindi naman hindi naman yung live selling, no? Ang mga pinupuntahan ko nun is yung live na parang entertainment. So pinipilit kong ilayo yung account ko doon sa mga ganong klaseng videos or kailangan ganong klaseng feed sa FYP. Pero feeling ko dun pa rin nakatag yung account ko kahit affiliate na siya. So kaya feeling ko hindi binabato ng TikTok yung mga videos ko. Pero tuloy-tuloy lang ako, nagpo-post pa rin ako ng mga videos, no? Minsan may bumibili, pero pa isa-isa lang, hindi kasi consistent eh. Pero yun yung nakakapagtaka. Alam mo yun? Hindi mo naman kailangan talaga ng maraming hashtag kasi ang limit nga lang 5 eh. Mas trending pa nga yung post ko na may 2 lang na hashtag, di ba? So yun, eventually even dati mas kumita ako sa live, tapos pero hindi pa rin ako umabot ng 5 digits sa isang buwan. Parang gano lang din. Anong nangyari pa nun, kaya hindi siya totally nakatulong in terms na parang imbis na nakabawas ako ng utang or nakapag-invest ako on something else, is yun naman yung yun yung part or yung time na dun sa work ko wala kami ma-work. Ibig sabihin kasi hindi kami makakapag-render ng oras kung wala kaming pwedeng i-work, di ba? No work, no pay kami. So yung kinita ko sa sa pag-affiliate is imbis na extra siya, naging pang tapal. So kung extra siya, hindi ko rin naman sure kung paano ko siya gagamit, kung paano ko siya ginamit, kung naging extra siya at that time, no? Pero feeling ko i-reinvest ko siya sa mga gamit na pwede ko i-promote, no? Alam mo yun, yung parang kasi kailangan mo talaga yun eh, yung or gamit na pwede mong katulad nito, yung action cam, baka ganun, di ba? Pero ito kasi ginamit ko points sa credit card.
So tapos dumating dun sa point na ano nung natapos yung NBA, actually patapos na yung NBA, dun nag-decline yung sales ko. Kasi yun yung time na ano guys, na meet ko na yung na reach ko na yung goal ko, yung ang ultimate goal ko, makakuha ng Anta shoes. Na reach ko siya. So tuwan-tuwa ako guys kasi nakuha ko yung Anta, dalawa yung binigay sa akin. Unfortunately wala akong naibenta dito sa TikTok. Sa Shopee meron, kaya lang sa TikTok yung kausap ko, so hindi nila yung recognized, which is nakakalungkot, diba? So kaya hindi na ako nakaka-request ng sapatos ngayon. Mamaya ituloy ko yung kwento ko. Nakain muna ako guys kasi magla-lunch na. Yung pupuntahan ko, baka hindi ako makakain pag doon ako nagpunta. Ay, doon ako kumain. Ang mahal doon Rockwell yun Ito na lang ako sa Shop House Canteen. Dito ako makain lagi pag nadaan kami ng pagpapunta ako ng Manila. Tuloy ko yung kwento ko mamaya guys. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Bigla akong sinipon guys after ko kumain. Actually guys, may kapihan dito na isa sa gusto kong pinupuntahan, kaya lang GCash lang yung pwede ron GCash cash, walang card. Kaya hindi ako dun kasi bukod sa mapapagastos ako, mahal na rin kumain pala sa karinderya. Dalawa kasi ulam ko may tortang talong pa ako. Yan. Kopi gusto. So ayon sa maps guys, yung pupuntahan ko 1 hour pa ako. Parang 53 minutes pagpupunta ako Rockwell, pero hindi ko susundin yung niya, yung ruta na binibigay niya kasi mas malayo yun So yun guys, tuloy ko yung kwento ko So yung sa affiliate ko, na-reach ko yung goal ko, yung ultimate goal ko nung time na yun. Yung ultimate goal ko is makakuha ng free sample from Anta. Ang nakuha ko is dalawang Clay Thompson, isang KT 3-point train light, tsaka isang KT 3-point train. Actually yung 3-point train nung napunta ako ng tag dito, ng Anta store kasi may Anta store sa SM nagustuhan ko rin talaga yon, pero ang gusto ko yung triple black na colorway. Ang ibinigay kasi sa akin is yung triple white, basta white. Limutan ko yung colorway. Di pala si triple white kasi may iba-ibang kulay. Nakalimutan ko yung mismong colorway yung tawag. Parehong maganda. Ang lang dun sa sa 3-point train, kailangan mas malaki yung kukunin mo. Buti na lang mas malaki yung kinuha ko parang 10.5. 10 lang yung sinusuot ko.
masakit siya sa ano, masikip siya sa may forefoot. Although baka kasi nagpalit ako ng ano ng insole. So gumagamit kasi ako ng may high arc. So isa yun sa possible reason, no? Pero pareho lang sila ng kapal So hindi ko alam, baka kasi mas malambot yung ano, insole na kasama nung sapatos. So after nun, nabayo kasi ako nagkaroon ako ng violation sa isang live. Napagkamalan na Adidas yung isang sapatos ko. Tapos nung pinapa-reverse ko dun sa ano, hindi niya rin daw pwede i-reverse. So simula noon lalong nawalan ako ng sales. Kasi pagka nagkaroon ka ng violation, yung algorithm, yung system, hindi kanya ibabato sa mga manonood, no? Or sa mga buyers, potential buyers. So ayun, kaya wala akong benta. So nagtry ako ng iba-ibang ipopromote, like may Dilata, yung Korean na luncheon meat. Kasi nga di ba? Uso sa Pilipinas ang bagyo. So ang mga magaganda mong i-store, although alam naman natin na hindi siya ganun ka-healthy, is yung mga Dilata. So pili ka na lang ng mga less salty, di ba? Yung mas yung mga nutritional packs. Pero so far yun naman, naman siya sa akin, nakakatulong, lalo na kung halimbawa may bagyo, may stock ka ng pagkain sa bahay. Kahit ngayon meron pa ako nung luncheon meat na yun, nagtatabi talaga ako. Yun, nagpapasalamat ako dun sa mga sellers na guys, mga nagtiwala, and syempre dun sa mga nagtitiwala pa. Ibig sabihin sa nagtitiwala pa, yung kahit challenge mo nga makabenta ngayon is nagbibigay pa rin ng free samples. So kaya dun sa mga affiliate na feeling nila walang pag-asa, ituloy nyo lang. Ako kasi ang nangyayari, although syempre mandun pa rin yung minsan nagsiset in pa rin yung frustration na bakit wala kang benta, bakit ganito, bakit ganyan. Pero i-enjoy nyo lang. Sabi nga, diba, when it rain it pours. So hintayin nyo yung ulan nyo. So ako hinihintay ko yung sa akin, diba? Kasi baka nga naman nung umulan, hindi ko rin sinalo ng maayos, or hindi ko ginawa yung part ko, diba? Baka masyado, may mga ganun diba? Parang may binigay sa atin, pero instead na mas palaguin natin or alagaan natin, is nangyari, naging complacent tayo, or naging relax tayo, or basta, diba? May mga ganun tuloy nyo lang, diba? Kasi along the way naman, katulad ko, ini-enjoy ko lang. And nakakatawa kasi may mga natutunan ako. Natututo ako mag-edit ng video, natututo ako edit ng dito, yung ginagamit ko as cover photo, diba? Makakapag-edit ka sa Canva, makakapag-edit ka sa CapCut, or kung ano mang software yan, or app, editing app, diba? And nakapag-network ka, kasi bukod sa network na alam mo yan, yung pwede kang magkaroon ng opportunity, nagkakaroon ka rin ng mga friends, no? Hindi lang basta friends, no? Like friends na is sila yung magtitiwala sa'yo. In other terms, like ipapapromote yung product nila or business nila, kahit hindi ka naman talaga which is nakakatawa, di ba? Or network na
lalo kang magiging malapit kay Lord, di ba? Baka akala mo kasi okay na yung life mo, pero hindi mo pa pala totally kilala si Jesus Christ, di ba? So kung pagdating dyan sa part na yan, kung feeling mo you don't deserve si Lord, or feeling mo sinner ka, feeling mo ang tag dito, yung feeling mo hindi wala kang karapatan na maging malapit sa kanya or ipakilala siya sa iba, magkakamali ka, guys. Kasi lahat tayo, hindi tayo perfect, di ba? Lahat tayo sinner. Kailangan mo yun i-acknowledge, di ba? If meron kang kasalanan, kailangan mo lang humingi ng tawad, di ba? If hindi ka mapatawad ng tao, si Lord mapagpatawad yan, di ba? Kung feeling mo kung feeling mo walang nagmamahal sa'yo, o si Lord mahal na mahal ka niyan, hindi ka iiwan ni Lord, lagi ka niya sasamahan. Basta inihintay ka lang niyang lumapit, tanggapin siya. So guys, nandito na ako sa Power Plant Mall, and ayun, hindi ko makita yung parking kanina, guys, eh. Nakita ko na. Grabe, daming motor, oh. Di ba rito? Ay, di na siguro. Wala namang harang, eh. Grabe. Saan ako pa-park nito? Grabe to. Punong-puno, guys, oh. Ibang klase. Meron pala doon. May bakante pa. Pero grabe, no?
Dito ako. Minsan nakala mo wala nang ano, makukuha ang slot, pero mayroon pa pala. Guys, nandito na ako sa Rockwell, sa Power Plant Mall. And papunta ako sa Nestle, kita ba? Yan. Maambon na guys. So dyan ako papunta. Naghahanap lang ako ng tatawiran. Ayun, tawiran. So na-excite ako sa pwede naming matutunan today. Yun lang guys. Laters. Saan po yun? Ako po dapat. May nakalasa. Sa pa-share ko na lang. Guys, nandito na ako. So baba lang daw ng hagdan. Dito po. Hello po. Amiel lang, hello po. Yung pang picture, pang stories. Sama ba kami dun, sir? Pwede naman. 1, 2, 3. Today is a very special day because today is all about celebrating innovation, collaboration, and growth. Our showcases to exciting brand segments and of course, some surprises along the way. So stay tuned, engage, and enjoy. And to officially open our event this afternoon, I'd like to call in our Business Executive Officer for Nestle. 1 liter of water. Yeah, so 160 grams lang. So, this one, right? Yeah, so more special recipe. So much more na magiging masarap. Right? Okay, so actually start. Guys, nandito ako ngayon sa Nestle. Umattend ako ng event ng Nestle Professional Creators Playground. So, nakakatawa, no? Ang dami nilang may program. Actually, may nag-talk, isang barista, isang chef. Yung barista si Mike Canlas. So, nakakatawa. Tapos yun nga, dati nakakapunta lang ako sa mga ganitong klaseng lugar kapag mag-catering kami. So ngayon, guest ako, nakakatuwa. So salamat sa pagiging affiliate ko, no? So na gagawa ko itong mga ganito. So siya, balik muna ako dun sa program. Bye! Yeah, so it's not just, it's an all-in-one, all-purpose seasoning. Nakita ka. Ito po dito yan. Yeah. Para ma-discover. Hi! Lagi ko nakikita ito sa event eh. Hindi mo ako may nakuha.
Pinanood mo ba? Thank you, ah. Sa ano, sa YouTube niya ako nag-support ako. Silent supporter. I will hear in the second show. Diba nag-promotor na pala yung show. Ay, okay, nakita ko yung suggestion sa akin. Nag-upload ko sa YouTube. Hyperbrand. Hyperbrand. So yan, lagi ko nakikita sa mga event to eh. Bira ako ma-invite, sila lagi nandun. Sama kita sa video ko, mama. Power talaga ito. Portable fan. Sakto pa yun ah. Yung vlogger pala yan. Pangako sa'yo. FPL. Power! So ayun guys, tapos na yung event. And ako'y uuwi na. Dahil na lang muna ako kay tita, doon ako magtatrabaho. Yung nakakatawa, nanalo ako ng circulator fan. Power! Power! Nanalo ako ng circulator fan guys. So tagal ko nang inaay bumili ng circulator fan. Pero galing, no? The Lord will provide talaga. So wala lang, na-share ko lang. Ingat, Jin. Ito na ako. Tatawid na ako. So dito ako sa Rockwell nakapark. Kaya baka mabangga pa ako. Later guys, pag sa motor na. So ayun guys, no, nakalagpas na ako sa mga matinding traffic. Hindi ko alam kung bakit ako na ano ngayon. Kasi baka na-acid ako. Marami kasi akong kape dun sa event guys. So hindi ko alam kung may papakita ko sa video later pagka na-edit ko to. Ang dami kong dalang bit pa uwi. Bumili pa ako ng cling wrap. Nakalimutan ko kasi yung cling wrap ko eh. So okay naman, maganda naman yung pagkakabit ko. And nanalo ko ng circulator fan. Yan, baka maisama ko na yan, i-flash ko dyan sa screen. So nakakatuwa kasi ang ano ng event, paano ko ba siya i-explain. May program kasi pagdating namin, hindi lang siya basta para sa affiliate, no? So parang may nag-talk barista si Mike Canlas, tapos dalawang chef, si Chef Eric magtanong ewan ko kung paano ako bigkasin, tapos si Chef Regina Mendoza. So sana tama ako sa mga na-research ko, no? So sila yung mga nakita ko doon, and may picture din ako syempre. So si Sir Mike, ano ba tawag sa barista pag kasi 'di ba pag kusinero chef, 'di ba? So pag barista sir lang. Di ko alam eh.
So this is Amang, and thank you sa inyong lahat ng mga nanood. Hanggang sa muli, and thank you Lord. Bye.